Magandang umaga po. So, may mga tanong din yung mga guro na, Sir Bong, kailan po ba tatanggap uli ng application for ECP yung division namin? Oo. Patulad dito sa ibang mga division, sa NCR, ano, at even dito sa Caloocan, hindi lang sa inyo, dito rin sa amin, ah, kailan matatanggap uli? At maraming mga nagtatanong, buong Pilipinas kasi hindi sila nakapag-apply. Oo, hindi sila nakapag-apply. Pwede nating sabihin na kaya hindi sila nakapag-apply, baka hindi pa ready, no? At talagang ganun talaga, nauunawaan natin yon. Kasi dapat, kapag nag-apply ka, ready ka na, no? Maganda yung portfolio mo. Maganda yung credential mo. Di ba? At sigurado yung mga COI and COI mo ay sabihin, magka-qualify ka, no? Ngayon, marami sa mga guro ang excited na, handang-handa na, at gusto na mag-apply ng ECP kasi yung iba na-motivate di ba? O na-encourage, nainggit dun sa mga probinsya, sa ibang mga division na na-promote na yung kanilang mga guro. Di ba? Tapos sila ay hindi naman sila nakapag-apply. Alam nyo ang isa sa reason kung ba't hindi pa tumatanggap yung division nyo ng mga application for ECP, baka ito yung katulad ng sinasabi natin, marami pa kasi mga nag-qualify. Kasi yung mga una sa inyo na nag-qualify, hindi ka pa nag-apply, di ba? Kasi ang sabi sa rules ng guidelines, dapat i-promote mo na sila. Kaya kung marami pang applicants na qualified sa division nyo, baka hindi pa magbukas yung division nyo ng submission ulit ng mga application ng mga new applicants for ECP. Aantayin muna nilang maubos, uubusin mo na lahat ng mga division office yung mga naunang nag-apply sa ECP bago tumanggap uli ng mga bagong applicants, no? Kaya antayin nyo. Ganun talaga kasi ang sabi ng ECP, uubusin mo na yung mga naunang nag-apply. Ngayon, kapag ubos na yung mga naunang nag-apply, naubos na yung mga naunang nag-apply, saka ngayon tatanggap ulit yung division office nyo ng mga bagong applicants. So, isa yan sa reason. Isa yan sa reason. Sabi ko, di ba sinabi ko, isa din sa reason yung kaya hindi pa tumatanggap ng application, baka wala pang budget. Or, another reason, kaya hindi pa nag-o-open uli yung division nyo ng mga panibagong applicants para sa ECP kasi marami pang stock. Diba? Marami pang hindi na-endorse. Kaya inuubos mo na yon, inuubos mo na lahat yung mga applicants na nauna sa inyo. Ngayon, pag naubos na sila, saka ngayon tatanggap ng mga bagong applicants para sa ECP. Yun yung pagkakaunawa ni Sir Bong. Kapi-kapi muna po tayo. No? So, naintindihan ba? Kaya huwag kayong sabihin, huwag kayong ma-disappoint. Huwag kayong ma-discourage. Bakit yung division nyo, tila nagsarado na? Nag-suspend na ba? Diba, nag-stop na ba? Kasi tanong niya yan sa akin kahapon Hindi. Ang reason, probably ay, baka, hindi pa tumatanggap yung division nyo kasi napakarami pa nung mga kanyang kataas yung mga applicants na qualified. Uubusin muna sila. Sir Bong, bakit ganun? Ganun talaga, nauna sila Alangan namang mauna ka pa sa kanila, di ba? Huwag kang magagalit. O alangan namang mauna ka pa sa kanila. Dapat kasi sumabay ka na sa kanila. Ganyan din sinasabi ko sa mga teachers ko sa Caloocan High School Sabi ko, bakit nagpahuli pa kayo? Diba? Dapat sumama na kayo dun sa mga unang mga nag-apply.
Diba? So, tanong, bakit hindi pa tumatanggap yung division office uli? Sinabi ko, yung pinapaliwanag ko, dahil marami pang stock of files. Kasi uubusin mo na yan bago tumanggap uli. At yung sinabi natin, yung isa pang reason, sa vlog ko, sabi ko, baka wala pang budget yung division nyo. Kaya nag-stop muna sila. Diba? Kasi may nabasa ako na region, nag-suspend. Probably, dalawa lang, nasa dalawa, either of the two ang reasons nila. Maraming applicants or wala pang budget. So, naget ba? Yung mga tanong niya sa isipin, susubukan sagutin ni Sir Bong. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sunday.